Magandang araw mga kaibigan. Nako, ito, baka magbiyahe na naman ang ating Pangulo. Super sipag talaga ang Pangulong Marcos Jr. pagdating sa biyahe sa labas ng bansa. Kagagaling lang niya sa Brunei and Singapore. I think that's 27th and 28th foreign trips in less than 2 years. Ito, nakikita ko, magbiyahe na naman siya, this time papuntang Switzerland. Okay, ang sarap magbiyahe sa Switzerland. Okay, anong gagawin niya sa Switzerland? Biglang pagbisita ang Ukraine President Volodymyr Zelensky dito sa bansa. Nag-usap-usap yung dalawa. Nako, ito palang President Zelensky, merong ino-organize na Ukrainian Peace Summit sa Switzerland. And I believe, ang nasa likod nito ang US at ang European Union. Okay. So, ang Peace Summit gaganapin ngayong yung petsa, June 15 to 16 sa Borgenstock Resort in Switzerland. Itong President Zelensky, nagsalita rin siya sa Singapore Security Forum na kung saan nandun din si President Marcos. So ang purpose ni President Zelensky doon is to invite Asian leaders or world leaders to join that peace summit. At according to President Zelensky, more than 100 countries and organizations have confirmed to attend. At itong pagbisita ng Ukrainian President sa Malacanang the other day, na naklaro na the Philippines will participate in the peace summit. So, wala pang formal announcement ang PCO na magbiyahe ang presidente. Kaya lang, ang tanong, napaka-importanting peace summit ito na inorganize ng US. Sino ang mag-attend? Si Vice President Sara Duterte? O DFA Foreign Affairs Secretary? I don't believe so. Kaya humanda na po tayo, huwag na tayong magtaka kung ang presidente magbiyahe na naman 29th time na magbiyahe ang presidente palabas ng bansa less than 2 years. Kaya I don't know sino yung nagbigay ng kanyang title na Bong the Explorer. In 23 months, how many countries? 23 countries, 4 continents, and discovered what? Pledges. Kasi karamihan sa kanyang mga foreign trips is to attract investors. Meron naman investment, pledges nga lang. Kakaunti ang ang actual na nag-invest. Anyway, punta tayo sa peace summit na ito. Kikita mo, nagkakaroon na ng yung geopolitics, nagkakaroon ng great divide. Sa Europe, itong European Union and US and its allies, ina-isolate nila ang Russia. Ang Russia hindi naman nagpapatinag. Nandyan yung number 1 niyang ally, ang China. Kaya ang China hindi mag-a-attend sa summit. Ang Russia hindi rin na-invite. Kaya reklamo ang Russia. Iyon daw is para bang kagagawan ng Western powers para
bigyan ng pressure ang Russia to agree on the terms. Kasi nung bago pa ang giyera, first few months, nagkaroon na ng negotiation. Ang mga mediator noon is, I think, Israel, Turkey. Kaya lang hindi sila nagkasundo sa terms. May mga i-give up na territory, may mga political compromise, kaya lang hindi nagkasundo. So, itong peace summit, yan na, the more countries na mag-attend, the better for US and NATO para ma-pressure ang Russia. Ang sabi naman ng Russia, hindi kami matitinag. Bahala kayo dyan. Kaya, to me, kung peace summit lang yan, peace conference na wala naman yung involved country ang Russia. Tapos yung number one niyang partner, yung China, hindi sila involved. Paano magkaroon ng peace? Dapat kung peace summit, nandyan yung warring parties para mag-usap. Tapos may mediator. Say, United Nations sana, Kailangan anong klaseng peace summit? Yung sila-sila lang. Itong Pilipinas lang at saka allied countries ng US and EU nandun. Kaya wala rin lalong pinapalala nito ang sitwasyon, lalong umiinit ang So, nakikita ko kung ano ang nangyayari sa Ukraine ngayon, malaking posibilidad mangyayari din sa atin kasi ang itong Ukraine, yan ang ginagamit ng US para pahinain ang Russia. Magtatatlong taon na yung giyera, sige lang supply ng armas ang NATO, US, laban naman ang Ukraine, tapos kawawa ang mga Ukrainian soldiers and civilians. Napag-alaman natin itong pagbisita ni President Zelensky na halos 80% ng mga Ukrainian soldiers and civilians ay under constant stress. Kaya nga, humiling na ng tulong si President Zelensky sa ating gobyerno na magpadala ng mental health workers. Okay? So, bagay naman na pumayag ang Pangulo, yes, kung magtulong, why not? Tutulong tayo. Kaya lang, sana this will serve as a lesson for us na huwag tayong papayag na maipit sa giyera ng mga superpower. Kasi ito, naipit naging paon o nagsilbing proxy war na itong Ukraine, itong laban ng NATO, US versus Russia. Dito naman sa atin, very clear, di ba? Makita ito ng ating administrasyon na ang tension is nasa Taiwan. Ang China, anytime, by force, i-invade niya ang Taiwan para babalik na ang Taiwan as a province ng China. Ang US, hindi siya papayag na basta-basta na lang kunin ng China ang Taiwan. So, hindi natin alam. Bukas, makalawa, sunod buwan, in-invade na ng China ang Taiwan. Anong mangyayari sa atin sa Pilipinas? Di ba very clear ang danger natin? Lalo na nandyan na yung medium range capacity missile systems ng Amerikano nandito na sa Pilipinas. Yan ang ikinagagalit, nirereklamo hindi lang China kundi ang Russia. So yung missile systems na yun kayang magpaputok ng mga ballistic missiles na baka may kasamang nuclear warhead. So, target na tayo ngayon ng nuclear missiles galing China o Russia. So,
hindi lang mental stress ang mangyayari sa atin. Masusunog po tayo sa nuclear blast, nuclear basta. So ito po, kawawa ang Ukraine. Nakikita ko ang Pilipinas, magiging kawawa rin tayo dahil sa foreign policy ng ating Pangulo. So good luck. Happy trip na naman sa Switzerland ang ating Pangulo. Samantalang ang mga Pilipino hirap na hirap sa buhay dahil hindi nila mapigilan ang pagtaas ng bilihin sa ating bansa.